Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Kumusta na po kayong muli mga giliw naming taga-subaybay? Sumasa inyong muli ang palatuntunang ito ang payo sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo at ako po naman ang kapatid na Arnel Solano. Sana po namamalagi kayo na nasa mabuting kalagayan, malayo sa anumang mga mabibigat na karamdaman at maligaya po sa piling ng inyong sambahayan. At yan ang pag-uusapan po natin ngayon, ang ukol po sa sambahayan. Alam nyo, ito na, pamilyar na kayo, di ba? May mga ilang paglalarawan po na ginagawa ang mga tao ukol sa isang pamilya. Halimbawa, karaniwan na, sabi nga ay kolokyal nang naririnig, di ba? Yung family is the basic unit of society. Sa iba naman, ang pamilya daw ay isang kaharian. Ang tatay ang hari, ang nanay ang reyna, di ba? Ang anak na dalaga ay prinsesa, ang anak na lalaki prinsipe. Yun. Ang iba naman ay inilalarawan ang ama ng sambahayan, halimbawa bilang haligi ng tahanan. At ang ina naman ng pamilya ay inilalarawan na ilaw ng kanilang tahanan. Marami pa pong iba dyan. No? Ang mga ito ay naglalahad lang po na ang bawat pamilya ay may sariling paraan kung papaano po ito pinangangasiwaan o pinatatakbo. Kaya, meron din namang lumitaw na iba't ibang pananaw at paniniwala ukol sa pagpapatakbo ng bawat sambahayan. Halimbawa po, sabi lang nila, kapag kasundalo raw ang tatay, ang pamilya ay pinatatakbong parang batas militar. Pero hindi naman po totoo yun kasi may mga kakilala po ako na ang magulang nasa militar pero hindi naman ganun kahigpit sa kanilang mga anak. Meron namang, kung tawagin ay cool parents, diba? Na parang mga kaibigan lang daw sila ng kanilang mga anak. Okay? At yung medyo popular, karaniwang ginagamit ito pagka nagbibiroan, di ba? Ano yun? Yung strict ang parents ko Yan. Diba? Sa mga magulang na nakikinig po ngayon, marahil naman ay nagkakasundo tayong lahat na magkakaiba man yung tawag o yung estilo ng pamamahala sa isang sambahayan, pero iisa ang gusto nating lahat, yung maging maayos ang ating pamilya, ang mga anak natin ay mapalaki natin na mabubuting tao at maisiguro natin na magkaroon sila ng magandang kalagayan at sila ay maging maligaya o masaya. At napakarami na po ng mga lathalain, online man o hardbound, sabi nga, na inilabas ng mga nagsipag-aral tungkol po dyan sa iba't ibang tips o pamamaraan kung paano po ang pamamahala sa isang sambahayan. Pero sa panig po ng mga lingkod ng Diyos, sa panig namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang kinikilala po naming pinakamabisang paraan ng pamamahala ng sambahayan ay yung ayon po sa kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. At sa pagkakataong ito, yan ang aming ipaglilingkod sa inyo. Nawa, makatulong po ang mga katotohanan, mga payo ng banal na kasulatan na amin pong ipaglilingkod, lalo na sa mga magulang, sa kanilang pagdadala ng sambahayan. At doon sa mga nais ng maging magulang, ibig sabihin nagbabalak ng mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Mabuting alam na ninyo ito para ma-ready na kayo, sabi nga. Simulan po natin. Ano pang ipinapayo ng banal na kasulatan ukol sa marapat na pangangasiwa ng sambahayan? Pakinggan po ninyo. Ang babasahin ko po ay pagtuturo ni Apostol Pablo. Nakasulat po sa unang Timoteo sa 5
Ang talata po ay 4. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit ang kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Napansin po ba ninyong itinuturo ng Biblia? Ang sabi sa atin, magsipag-aral muna na pangangasiwa o pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan. Kaya kung meron man at marami, nabanggit na nga po natin kanina, ng mga inilabas, ng mga tips, nalathala pa yung iba'y tinatalakay sa iba't ibang social media sites, sa iba't ibang mga forum, online, offline, diba? Na may kinalaman dyan, wala na pong hihigit sa mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia. Kasi this is proven and tested, sabi nga po. Hindi nagbabago ang mga katotohanan ito, anuman ang panahon, diba? Anuman ang henerasyon na dumadaan. Pamahalaan ng may kabanalan ang sambahayan. Yan po ang ibinibilin sa mga magulang. Sa makatwid, hindi basta pinamahalaan lang. Dapat tiyakin may kabanalan. Bakit po mahalaga yun, mga giliw naming taga-subaybay? Siguro itatanong ninyo, ano po ba ang kasamaan kung hindi mapamahala ang may kabanalan ang sambahayan? Ang babasahin ko po sa inyo ay nakasulat po dito sa unang Samuel. Ganito nakasulat. Sa 3:13, sapagkat aking isinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakailanman dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinansala sila. Ito ay tumutukoy kay Eli, isa sa mga saserdote sa panahon ng bayang Israel. Napansin po ba ninyo yung naging pasya ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan sa atin pong binasa ay huhukuman niya ng Diyos yung kanyang sambahayan. Buong pamilya. Bakit? Ang sabi sa atin, sapagkat ang kanyang mga anak niya ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinansala sila. Dahil anya sa kasamaan na kanyang nalalaman. Tumakatid alam nung magulang yung maling ginagawa nung mga anak pero hindi siya kumibo. Hindi niya kung ganun napamahalaan ng may kabanalan yung kanyang pamilya. Gusto ko lang tawagan din ng pansin yung mga anak. Baka kasi ang mangyari ay parang ang sisi, naroon lahat sa magulang. May malaking papel din yung mga anak Kasi sa sambahayan ni Eli, yung mga anak ang nagdala ng sumpa doon sa kanilang sambahayan. Kaya, hindi lang magulang, kundi ang buong pamilya ang mapapahamak kapag hindi napamahala ang may kabanalan ang sambahayan. Ang tanong ngayon, mga giliw namin taga-subaybay, ay papaano po natin mapamamahalaan ng may kabanalan ang ating sambahayan? So, given na yun, kailangan hindi basta namamahala lang ng sambahayan, kundi dapat may kabanalan. Biblia rin ang magtuturo sa atin. Ganito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo dito po sa Efesos sa 6, ang talata ay 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak, dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Klarong-klaro ang pagtuturo ni Apostol Pablo, di po ba? Ang kinakausap niya ay ang mga magulang at ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagpapalaki sa mga anak. Kaya ito ay pamamahala sa sambahayan. Ano ang mahigpit na bilin ng mga apostol? Ang sabi, palakihin ang mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon.
Nasabi na po natin kanina, marami mang sistema ng pagpapalaki sa mga anak, yung parenting na tinatawag nila. Di po ba? Mababasa yan o mapapanood, maririnig sa iba't ibang media sites, online man yan o published materials, gaya ng mga libro, mga lathalain at iba pa. Ang dapat ay matyak ng magulang na ang nasusunod sa pagpapalaki po sa mga anak ay ang mga aral at tuntunin ng Diyos. Sa Iglesia ni Cristo po, yan ang tinitiyak ng mga magulang. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos sapagkat may sugo at may pamamahala ang iglesyang ito na nagturo at patuloy na nagtuturo ng dalisay na ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kabilang nga sa mga aral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuturo ng pamamahala ay ang ukol sa pagdadala ng pamilya. Sa pamamahalang may kabanalan sa sambahayan. Ang totoo, ito rin po ang nais namin na maranasan po ninyo. Kaya hangad naming makasama rin kayo sa paglilingkod na ito. Sana po ipagpatuloy ninyo yung inyo pong mga pagsusuri at pakikinig sa mga aral ng Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Ano po? Balik tayo ito sa atin pong tinatalakay ukol sa pamamahalang may kabanalan sa sambahayan. Alamin po natin, ano ang utos ng Diyos sa mga magulang sa kanyang bayan para po mapalaki yung mga anak ayon sa kautusan at tuntunin ng Diyos, mapamahalaan ng sambahayan ng may kabanalan. Ganito pong sinasabi sa Deuteronomio sa 6, 7 at 2. Ito naman po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Inyo pong pakinggan at aking pong babasahin ang nakasulat. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan. At pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ng lahat ng mga palatuntunan at ang kanyang mga utos, na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Ito po ang ibinibilin sa mga magulang. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Kung ganon, kahit na ang magulang ay busy sa kanilang paghahanap buhay, di po ba no? Para makakuha ng ipantutusto sa kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mayroong isang napakahalagang pananagutang hindi dapat makaligtaan. Sabi nga, huwag tayong magmimintis sa pananagutan nating ito. Alin po? Yung magturo sa ating mga anak. At hindi basta magtuturo lang. Buong sikap nating ituro sa kanila. Ano katunayang buong sikap? Ang hinahanap ng Diyos na dapat gawing pagtuturo ng magulang sa mga anak. Ang sabi nga sa atin sasalitain mo sa kanila kapag ka ikaw anyay lumalakad, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. Ano lang ang itinuturo? Sa lahat ng angkop na dako at sa lahat ng angkop na pagkakataon, dapat magturo ang magulang sa mga anak. Ano po ang pangunahing ituturo? Ang sabi sa atin, matakot sila sa Panginoong Diyos. Sumunod sa kanyang mga utos. Kaya ang ituturo ay ang mga kautusan at tuntunin ng Panginoong Diyos. Mga magulang, huwag po natin itong iaasa sa ibang tao. Kung nagpapatulong man tayo sa pagbabantay sa ating mga anak, halimbawa, aaring kamag-anak yun, o kaya ay kasambahay na kinuha, pero yung pagtuturo ng mga kautusan ng Diyos, ng mga tuntunin ng Diyos sa anak, obligasyon natin yan sa ating mga anak. Tayo ang dapat gumanap niyan.
hanggang sa pagtuturo lang ba ang gagawin natin? Yun naman ang dapat nating alamin. Ano? Baka sabihin, okay na yan. Naituro ko na sa kanya, nasabi ko na sa kanya. Ano po ang mahigpit na ibinibilin na dapat gawin para masiguro natin na yung mga anak natin, hindi lang natin naturuan, kundi napamahalaan talaga natin ng may kabanalan. Ang babasahin ko naman po ay pagtuturo na nakasulat dito po sa Aklat ng Kawikaan. Sa 31, ang talata naman po ay 27, ganito po ang nakasulat. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Napansin po niyo? Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Kaya hindi maidadahilan talaga yung busy Di ba? Sa kanilang hanap buhay o sa iba pang bagay para hindi matupad yung pananagutang pamahalaan ang sambahayan. Lalo na ngayon, di po ba, no? Madali nang subaybayan o i-monitor ang mga anak. Yang teknolohiya ay nakatulong di ba? Sa mga magulang. Nalalaman natin nasaan ang ating mga anak. At dapat alam po ninyo yon. Ano ang kanilang ginagawa? Sino ang kanilang kasama? Imo-monitor natin yon. Hindi po yon pang-i-encroach, sabi nga, o panghihimasok sa kanilang privacy. Kundi obligasyon po natin yon. Sa panig naman ng mga kabataan, huwag kayong magagalit pag tinatanong ng magulang nyo, nasaan kayo? Sino kasama ninyo? Kasi bahagi yon ng kanilang pananagutan, yung subaybayan kayo. Higit sa lahat, subaybayan kayo na nasusunod ninyo ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi hanggang nakapagturo lang mga magulang. Ano po? Hindi basta nasabi lang natin na eto utos ng Diyos, eto bawal, eto ang tama, eto ang hindi dapat. Kundi dapat magatiyak natin, pinapractice nila yon. Sinusunod nila. Sabi nga, may practicum. You put it into practice. Para matiyak natin, natutunan talaga nila yon. Kailan dapat simulan ng mga magulang ang pagtuturo sa kanilang mga anak ng mga kautusan ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin, Kawikaan pa rin. Dito naman sa 22, ang talata naman po ay 6. Ito naman po ang nakasulat. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Simulan natin sa pagkabata yung pagtuturo. Lalo na nga yung tinatawag nilang formative years. Di ba? Kung hanggat maaari, kapag ka nasa formative years ang mga anak, hands-on sana ang nanay at ang tatay sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Kasi yun yung time na mahuhubog mo yung personality ng iyong anak. Na yun ang dadalhin niya hanggang kanyang paglaki. Wala sana sa mga nakikinig, sumusubaybay sa amin yung ang katwiran minsan kasi ganito Pagka may ginagawa yung bata, biyaan mo siya, bata pa Nung matanda na, biyaan mo yan, matanda na yan. Pagka ganun, sabi nga sala sa init, sala sa lamig. Di ba? Isa lang ang ipinakikita. Hindi niya tinutupad yung kanyang pananagutan, naturuan ang kanyang mga anak. Palakihin at pamahalaan ng kanyang anak ng may kabanalan. Bakit po ba napakabuti na ang anak ay maturuan na mula pa lang sa pagkabata? Kasi sabi ng Biblia, pagka tumanda man siya, hindi niya yun hihiwalayan. O hindi ba ganyan nga ang sitwasyon? Halimbawa, bakit ba marunong tayong gumalang sa matatanda? Bakit po taglay natin yung katangian na halimbawa katapatan, diba? Kalinisan, pagkamatulungin, iba't iba pa. Ang dahilan, kasi yun ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kaya nga may mga anak na bagaman nasa hustong gulang na,
May kanya-kanyang pamilya na, di ba? Pero namamalaging taglay yung mabuting ugali at yung mabuting relasyon at pagtrato sa kanilang mga magulang. Napalaki ng tama. Pero hindi basta mapalaki lang ng tama. Napamahalaang may kabanalan ang sambahayan. Sino po ang ayaw nun? Lahat tayo gusto natin yon. Sundin natin ang payo ng Biblia. Ano po ang isa pang katunayan na napamahalaang may kabanalan ng mga magulang ang kanilang buong sambahayan? Etong isang napakatibay na prueba niyan. Sa Josue, sa 24, ang talata naman po ay 15. Ganito po ang matutunghayan natin na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Akin pong babasahin. 24:15 nitong Josue. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito naman ay pamilya ni Josue. Kabaliktaran ito nung kay Eli. Di po ba, no? Sapagkat ito, sa pangunguna ng magulang, partikular ng ama ng sambahayan, taglay ang matinding katapatan sa Panginoong Diyos. Ang integridad sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Nasa sitwasyon sila noon na nakapaligid sa kanila yung mga pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyusan. Si Josue, hindi siya napa-impluensya doon. Sabi niya, basta kami, ako at ang aking sambahayan, sabi niya, maglilingkod kami sa Panginoon. Ilang punto. Ngayon, nakapaligid sa atin ang iba't ibang maling impormasyon, iba't ibang mga kaisipan, lalo na sa internet na dyan bantad na bantad ang mga bata. Ang napamahalaang mabuti ang sambahayan, hindi magpapa-impluensya. Kahit na sino pa yung tinatawag nilang social media influencer. Hindi o, kahit na yan napakarami ng likes, di ba? O kung ano man yung kanilang sukatan. Mananatili ang sambahayang may kabanalan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Yun sana ang matupad sa ating lahat. Yun po ang dalangin namin. Ang ating pamilya'y maging makadiyos. Matatag na sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi ikinukompromiso, hindi ipagpapalit ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya kahit mahirap lang, may pinagdaraanan din sigurong mga problema at kapighatian. Pero matatag at masaya ang pamilyang nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito po nawa ang maging uri ng sambahayan nating lahat. Sa mga nakikinig po sa amin at sumusubaybay, sana nakatulong ang mga payong ito sa inyong pagdadala ng pamilya. Magkaroon tayo ng kaunting reflection and self-evaluation. Magawa sana natin ang mga kautosang ito. Kung meron kayong mga paksa na gusto ring ipatalakay, may mga tanong kayo na gusto ninyong ihingi ng kasagutan sa pamamagitan ng Biblia, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming email address na ito ang payo@incradio.net. Muli po, salamat sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang magiwahiwalay sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami. Muling nagamit ang palatuntunan ito para magabayan, lalo na po ang mga magulang, sa maayos na pamamahala at pagdadala ng sambahayan. Tulungan mo po ang mga magulang. Pahiramin ang kaalamang nanggagaling sa iyo. Pahiramin po ng kakayahan para po masubaybayang mabuti ang bawat sambahayan.
Lingapin mo ang mga kabataan, maging mabubuting mga anak, masunurin sa iyong mga salita. Ibiyaya na rin po ang pangangailangan ng bawat sambahayan para panatag pong nabubuhay at nakasusunod sa iyong mga kalooban. Panginoon naming Jesus, sa iyo man po nananalangin kami. Lagi po kaming ipamamagitan sa Ama. Ikaw po ang luklukan ng awat biyaya. Lagi mong ipagkaloob ang kailangan namin araw-araw. Ama, sa muli naming pagtawag sa iyo, muli kaming nakikisuyo ingatan ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.